Punta na rin kagad si Attorney Enzo Recto na puwersa si Cayetano mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Kasi kung hindi, puputok ang galit ng taong bayan. Diba? Kaya sigurado, wala nang magagawa itong mga to. Ito pag kinakat pa ka, pwede pa siyang palitan. Diyos ko. Kaya umayos-ayos ang kilos. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Pretty page. Sir Leonardo, shout out. Kung pagkunbina ito ng impeachment court, ngayon pinagmamalaki yan ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Alan Peter Cayetano, o kita nyo, yung mga nagsasabihan niya dyan na kaya namin na pinalitan ang liderato ng Senado ay dahil hindi na itutuloy ang impeachment, mag-sorry kayo sa amin, mag-apologize kayo, magkaroon kayo ng humility na aminin yung mali kayo. Agoy. Yun ang ginayabang ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, sabi nyo, kaya namin pinalitan sila Soto dahil hindi na itutuloy ang impeachment. Haharangan namin yan. Pero nakita nyo na ngayong Mayo 18, alas 3 ng hapon ay mag-convene ang impeachment court. So ibig sabihin yan, mali ang inyong inaakala at paninira sa amin. Sabi ni Cayetano. Yan yung pinagmamalaki ni Cayetano. Yan yung bukang bibig niya na, kita nyo, hindi totoo yung akusasyon nyo sa amin. Kasi ang sabi ni Cayetano, ang akusasyon ninyo sa amin, papatayin na namin ang impeachment, hindi na itutuloy. Bakit kami nagko-convene? Bakit kami nagko-convene? Pinadalhan niya ng sulat ang mga senador na May 18 alas 3 ng hapon, ihanda nyo ang inyong mga robes kasi magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ang pinagyayabang ni Cayetano, kayo na mga dean ng mga law schools, kayo na mga professors na naglabas ng statement laban sa amin, inaakusahan kami, sabi niya, na kaya namin pinalitan ang liderato ng Senado ay dahil haharangin namin ang impeachment, nagkakamali kayo ngayon. Kaya dapat magkaroon kayo ng humility, sabi niya. Yun ang pagyayabang ni Cayetano. Ngayon ang tanong mga kabunyog, totoo kaya na hindi na haharangan nila Cayetano ang impeachment? Totoo kaya na magiging patas na sila Cayetano, hindi na nila papatayin ang impeachment ni Sara? Mga kabunyog, katulad din ng ganawa ni Chis Escudero, kahit naman si Chis Escudero, kinunbin pa rin naman yung impeachment court. Ay di ba? Nanumpa nga sila yung mga senator judges, mga June 2025, kinunbin din naman ni Chis Escudero ang impeachment court. Kaya lang, hanggang na lang sa pag-convene, hindi na siya nakaproceed sa trial. Wala na. Kunwari lang, kinunbin yung impeachment court, nanumpa yung mga senator judges. Pero pagkatapos nun, wala na. Hindi na nagkaroon ng trial. Di ba? Kaya, bakit kinunbin ni Cayetano ang impeachment court? Kasi magagalit ang tao. Kapag hindi niya kinunbin ang impeachment court, kapag hindi ito nag-convene, garapalan yan. Talagang magagalit ang tao niyan. Siyempre, kailangan niya ring magkunwari. Alam niyo itong si Cayetano, mapagkunwari ito eh. Mapagkunwari ito. Kaya nga makikita nyo, ipokrito, pero kahit ipokrito siya, oportunista, pero nagko-quote ng mga Bible verse, bersikulo at kapitulo sa Biblia. Yung pagko-quote niya ng Biblia, yan yung kanyang pagkukunwari. Pero sa totoo, oportunista siya at ipokrito. Ganito na naman yan. Sa impeachment, pag hindi niya kinunbin ang impeachment court, garapalan yan. Masyadong garapal yan. Magagalit ang taong bayan yan. Kaya hindi naman talaga niya yan pwedeng hindi i-convene. Kaya yung pinagyayabang ni Cayetano na mali daw ang mga taong naghusga sa kanila o sa kanya dahil kinunbin niya daw ang impeachment court. So ibig sabihin, mali.
ay talaga namang ikukonvene niya yan kasi kung hindi niya ikukonvene, masyado silang garapal. Kailangan din nilang magkamuflahe. Kailangan din nilang magkunwari. Kaya kinonvene nila. Pero ang tanong, ano kaya ang mangyayari dyan sa impeachment na yan? Yun. Kahit naman i-convene nila yan, pero pagdating ng panahon, halimbawa, kapag pinag-usapan na yung pagbubukas ng mga ebidensya, halimbawa bank accounts ni Sara, bank records ni Sara, kapag hindi nila pinabuksan yan, o di ibig sabihin, pinoprotektahan pa rin nila si Sara. Totoo, pinagpatuloy mo yung impeachment. Totoo, kinonvene mo. Pero pagdating na dun sa mga importante ng mga desisyon tulad ng pagbubukas ng mga bank accounts, tapos hindi mo papayagan, yan yung ano. Ibig sabihin, ang gagawin nila Cayetano, okay, ikukonvene nila ang impeachment court. Kasi pag hindi nila kinonvene, masyadong garapal. Kailangan din nilang magkunwari. Kaya yung sinasabi ni Cayetano na pasalamatan siya, purihin siya, magsuri sa kanya, hindi. Nananatili pa rin naman siya, nananatili pa rin naman yung objective nila na protektahan si Sara. Kaya lang, yung pagprotekta nila kay Sara sa impeachment, hindi naman nila gagawin na hindi na ikukonvene ang impeachment court. Kasi pag hindi nila kinonvene ang impeachment court, masyadong garapal yan. Masyadong garapal yan. Kailangan din ng kumbaga, medyo pino rin. Kaya, kunwari, nag-convene. Pero makikita natin yan sa kalagitnaan. Exactly. Habang umuusad ang impeachment court na yan, makikita na natin dyan kung paano nila papatayin ang mga motion na makakasira kay Sara. Yan yun. Kaya akala mo naman kay Cayetano, porke pala nag-convene siya ng impeachment court ngayon, Yun na yun. okay na. Hindi yan. Yung pag-convene ng impeachment court, kailangan yan. Kasi kung hindi nila i-convene ng impeachment court, masyadong garapal na yan. Bastusan na yan. Kaya nga si Chis Escudero, nag-convene din naman ng impeachment court. Diba? Oops, nangyari. Nag-hold. Naka-hold si attorney. What happened? Umiikot yung oras. Nawala yung sounds ni attorney. Nalobat ba siya? So napuwersa siya, no? Na mag-convene kasi wala na. Galit na yung taong bayan, no? Pero akala nyo, babantayan pa rin natin yan, no? Anytime, tandaan nyo, pwede silang palitan. Manipis sila. Sabi ka ni Robin, manipis. Diyos ko po, Lord Rudy. Mag-isa pa tayo kay attorney. Bakit nabitin tayo kay attorney, ha? Biglang nawala yung sounds ni attorney, ha? Mag-isa pa tayo kay attorney. Alright, yung maiksi lang. Masyadong mahaba itong mga